Okay, ayun, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. At ayun, meron kasi nag-request mga ka-DIY. Ito yung ating nire-request nila, yung individual voltmeter natin, yung wiring. So ito, pakita ko sa inyo yan. Yan, so meron siyang bawat battery, tag-iisang voltmeter. So ayan, nagre-request sila kung paano daw yung wiring diagram. At yun, gawin na natin na isa mabilis. Papakita ko na sa inyo kung paano mag-wiring diagram ng individual voltmeter. At yun mga ka-DIY, ito na nga yung request ng ilan nating manonood, yung wiring diagram ng tinatawag nating individual voltmeter ng ating mga e-bike. Ayun, wag na natin patagalin. Papakilala ko na yung mga components niya, mga ka-DIY. Ito, nandito yung ating tinatawag na DC to DC or converter, mga ka-DIY. Ito ay supply ng 12 volts. Ito yun. So, kailangan natin ng isang switch. Tapos, kailangan natin ng 5 voltmeter. Ayan, kung 5 yung battery mo, di 5 voltmeter. Kung 4 lang. And then, meron tayo ditong relay, mga ka-DIY. 5-pin relay. So, ganito itsura niyan. Marami din naman niya mabibili sa mga online. Ayan. Ngayon, ito, marami kasi itong pin, 5 yung pin nito. Tatandaan nyo yung function ng mga pin. So, ito yan. Yan. At nandiyan dyan yung positive, yung number 30, tapos yung negative, yung NC, tsaka yung NO. Yan, tandaan nyo yung mga ka-DIY kasi yan yung magiging basihan natin mamaya kapag nag-wiring tayo, okay? Ngayon, sunod naman natin, nandito naman yung battery mga ka-DIY. Ito yun, 5 din. Yan, simulan na natin i-wiring. Una ko muna i-wiring dito yung battery. Ang battery naman natin ay 60 volts kasi 5 sila. Naka-series lang naman yan. Positive, negative, positive, negative. Okay, so lalagyan ko na siya agad ng wiring. At yan mga ka-DIY, yan na, na-wiringan na natin. So, ibig sabihin, yung pinakadulo na ito na yung ating magiging positive. At ito naman dulo dito, ito na yung pinakadulo natin na negative. Yan, bali 60 volts yan mga ka-DIY ano. Ngayon, ito na, dito na tayo magsisimula. Muna tayo dito tayo magsimula sa tinatawag nating 5-pin relay mga ka-DIY no. Etong 5-pin relay natin, yung nandito sa dulo, bawat dulo nito, ayan, yung positive ng relay, magkakasama yan mga ka-DIY no. Magkakasama sila, papunta sila dito sa switch. Okay, so gawan ko na ng isang mabilis. So ayan, nakita nyo? Positive, 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 positive na relay papunta sa switch. Ngayon, ito naman switch papunta naman sa supply ng ating 12 volts. So ayan yan. Yan, so ganyan lang ang kalalabasan niya mga ka-DIY. Sunod naman natin ngayon ay yung negative ng relay. Ito naman yung nandito sa dulo, no? Lahat ng dulo niya magkakasama yan. Papunta naman siya sa negative nitong ating 12 volt supply. Okay yan. So, magkakasama lang yan. Yung negative nito, negative, 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 and then negative, and then papunta dito. Yan. Kabit natin na yung voltmeter. Sa voltmeter mga ka-DIY, positive, negative lang naman yan, no? Tandaan yan, positive, negative lang. So, 5 yan. Yung unang voltmeter, ito, yung positive niya, papupunta yan sa number 30 ng unang relay. So, parang ganito. So, dito siya. Yan. Tapos, yung sunod na positive ng voltmeter dito. Yan. Tag-iisa lang sila, no? Diyan sa relay. So, ganyan lang yung kalalabasan yan. At dito. Yan. At yan mga ka-DIY, susunod naman natin yung negative netong voltmeter, no. Ito medyo tricky ng konti dito. Kaya tignan nyo mabuti, no. Kasi itong unang negative ng voltmeter, ididikit mo yan dito sa positive. So, ganyan yung kanyang connection. Yung negative nito, dikit mo sa positive. Dito. Dito, yan. At yung pinakadulong negative na matitira mga ka-DIY, ito naman yung papunta dito sa ating battery, no, sa dulo. So, ayan, ganyan yung kalalabasan yan. So, ayan na yun. No, yung kanyang dulong negative. Yan. And then, ito na, yung last part natin. Dito mga ka-DIY, dito naman sa dulo ng ating relay, ito yon yung NO. Yan, ito yon.
Ito naman ay papunta dito sa unang battery. So, ibig sabihin, ayan, pag ganyan lang yan. Sa unang positive ng ating battery. Pag ganyan, tapos yung etong NO, papunta lang sa positive. And then, pag ganon, tapos yung eto, yan. Tapos dito rin sa positive. At yan mga ka-DIY, at ganyan lang kadali. Medyo nakakalito kapag titignan mo mabuti, pero pagka review mo na lang mga ka-DIY, replay mo na lang. So ganyan lang yung pinaka-wiring diagram nitong ating individual voltmeter mga ka-DIY. Ngayon kung ayaw mo naman mag-relay, pwede ka naman maglagay ng tagi-isang switch. Ang problema lang, 5 switch kailangan mo. Ito kasi, kaya may relay, kasi isang switch lang yung gamit ko dito. Okay, so ayun, hanggang doon na lang mga ka-DIY. Medyo napahaba na. At thank you.